Well, kumusta kayo mga idol? Ang ating ngayon mapapanood sa video ito ay yung 10 mapinsala na sakuna na nangyari sa Pilipinas na maaaring nakalimutan mo na. Pero bago natin umpisa ng video ito, ay mag-intro muna tayo mga idol. Sampung mapaminsalang sakuna na nangyari sa Pilipinas na nakalimutan mo na. Sa paglipas ng panahon ay nakalimutan na natin mga idol ang mga sakuna nangyari sa mga nagdaang taon. Maraming mga sakuna na dumating sa ating bansa ng taong 2020, pero mas marami pang mga sakuna na dumating sa ating bansa na maaaring nakalimutan mo na. Ito ang 10 mga sakuna na maaaring hindi mo alam o nakalimutan mo na sa mga nagdaang taon. Halina't ating panoorin mga idol ang 10 mga sakuna na mapapinsala na nangyari sa ating bansa. 1. Ang ating una sa listahan ay ang pagsabog ng Mount Pinatubo. Matapos ng maraming siglo sa pagtulog, ang Mount Pinatubo ay marahas na sumabog noong June 15, 1991. Nagpakawala ito ng matinding organic acid at nag-iwan ito ng matinding pagkasira ng mga bahay, gusali at pananim. At umabot pa nga ito sa ibang bahagi ng mundo tulad ng Indian Ocean. Ang matinding pagsabog ay lalong lumala nang mag-umpisa na bumuhos ang ulan, naging sanhi mabilis ng pagdaloy ng lahar sa lupa na naglibing sa lahat ng mga pananim, maging ang ilog ay hindi nakaligtas. Ang kabuuang halaga ng pinsala ay hindi bababa ng 25 million pesos at hindi kukulang sa 1,000 katao ang nasawi. 2. Ang ating pangalawa sa listahan ay ang pagputok ng Mayong Volcano noong taon 1814. Na pinakamalakas na pagsabog ng bulkang ito ay nangyari noong February 1, 1814. Pumaslang itong ng mahigit 1,000 katao at nailibing sa abo at putik ang bayan ng Kagsawa. At sumulanta rin ito sa iba pang mga lalawigan o bayan. Ang bulkan na ito ay may taas na 2,363 meter at sinasabi na ang edad nito ay nasa 20,000 years old na. Ang bulkan Mayon ay sumabog na ng 47 bisis. Mula ito ng taong 1616, ang huling pagsabog nito ay noong taong 2018. Ang bulkan na ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Albay sa Bicol. 3. Ang ating pangatlo sa listahan ay ang Bagyo Yolanda. Siguro bakas pa sa ating alaala ang matinding bagyong ito na naganap noong November 8, 2013. Tumama ang Bagyong Yolanda sa Eastern Visaya. Ito ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo na tumama noong taong 2013. Ang bagyong ito ay nagdala ng sobrang lakas ng ulan at hangin. Nilamon ng baha ang mga bahay at gusali, pati mismo ang airport ng Tacloban City ay binura ng bagyong ito. Pati ang iba't ibang bayan sa Eastern Visayas ay winasak ng bagyong ito at ang mga katawan ay nagkalat kung saan-saan. At higit 6,000 ang nasawi at higit 1,000,000 katao ang nawala ng tirahan. At tinataya na aabot ng 149 billion pesos ang iniwan nitong pinsala. 4. Ang ating pang-apat sa listahan ay ang Bagyong Nitang. Ang Bagyong Nitang ay tumama sa gitna ng isla noong August 31, 1984. Ay nag-iwan ng 1,363 katao na nasawi. Kadalasan sa mga namatay ay nagmula sa Surigao del Norte. 90% sa mga tahanan ng Surigao del Norte ay nilamon ng tubig at nag-iwan ito na 90,000 katao ang nawalan ng tahanan. Ang iba naman na pinsala ay mula sa Bohol Island, Negros Occidental, North Mindanao at mga probinsya sa Central Southern Cebu. At nag-iwan ito ng pinsala na aabot ng 187 million pesos.
5, Ang ating panlima sa listahan ay yung Taal Volcano noong January 13, 1911. Sa araw na ito ay pumutok ang Taal Volcano. Alauna na madaling araw, nagsimula mag-alboruto ang bulkang ito. At pagsapit ng alas 2 ng madaling araw, ay nagbuga ito ng abo, nang umabot pa nga hanggang 500 kilometers. Nabalutan ng makapal na abo at putik ang mga bayan. Paligid ng Bulkan Taal ay tinatayang umabot ng 2,000 square kilometers at sinundan pa ito ng ilang pagbuga ng itim na usok. At nagkaroon pa ito na sunod-sunod na pagyanig sa mga kalapit na lugar. Tinatayang aabot ng 1,300 ang mga taong nasawi sa sakunang ito. 6, Ang ating pangalim sa listahan ay ang tsunami noong taong 1976. Ang isang malakas na 8.1 na lindol na naganap sa Pilipinas noong August 17, 1976 ay nakabuo ng isang malaking alon na isang dahilan na pagkakaroon ng isang tsunami na naganap sa Pilipinas. Dahil sa malakas na lindol nito ay gumawa ito ng malalaking tsunami na mas mataas pa sa siyam na metro. Ito ay nangyari sa Morogot, sa Southern Island ng Mindanao. Humigit kumulang umabot ng 8,000 ang nasawi sa pangyayaring ito. At kilala ito bilang pinaka-mapinsalang tsunami na tumama sa Pilipinas sa huling 4 na dekada. Ito ay sinundan pa mga idol noong taon 1994. Ang resulta ng 7.1 magnitude na lindol sa Pilipinas at 38 katao ang nasawi. Sa mga hindi nakakalam mga idol, ang Pilipinas ay delikado sa tsunami. Dahilan na pagkakaroon nito ng mga offshore falls tulad ng Traces, tulad na lamang ng Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, Philippine Trench at East Luzon Trap. Ang mga tsunami sa Pilipinas ay bihira, pero maaaring magwasak ito ng lahat ng bagay kapag ito ay tumama sa Pilipinas. Dapat lang mga idol na lagi tayong handa dahil di natin alam kailan ito darating. Kaya't kung maaari ay huwag tayo tumira sa gilid ng karagatan na isang dahilan na pagkalunod ng ating tinitirahan. 7, Ang ating pangpito sa listahan ay ang Bagyong Pablo. Ang Bagyong Pablo ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa Mindanao noong December 4, 2012. Ang mabilis na tubig baha ang sumira sa buong karayunan at pumaslang sa mahigit 1,000 katao at umabot pa nga sa 6.2 milyon ang mga naapektuhan ng bagyong ito. At mahigit 230,000 na mga kabayan ang nasira o winasak ng bagyong ito. Ang pinsala ang iniwan ng bagyong ito ay umabot ng 7 milyon pesos. 8, Ang ating pangwalo sa listahan ay ang Luzon earthquake noong July 16, 1990 na tumama ng isang 7.8 magnitude sa Pilipinas na lindol. Sa Luzon, sa 40 segundo ay higit 1,000 buhay ang nasawi. At 10 milyong pesos ang iniwan nitong pinsala. Sa Rizal, Nueva Vizcaya ang sentro ng lindol, ngunit ang pinsala nito ay umabot pa hanggang Dagupan, Nueva Vizcaya at Manila. Dahil sa landslide, nasira ang mga tulay, lugar at tuluyan ng nalsirit at nawasak ang lugar ng Baguio City noon. 9, Ang ating pangsiyam sa listahan ay ang Bagyong Oring. Ang Bagyong Oring ay tumama noong November 5, 1991. Tumama ang bagyong ito sa Visayas. Nagdala ito matinding buhos ng ulan, nagtagal na mahigit kumulang ng 3 oras. Nagresulta ito ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Halos 6,000 katao ang nasawi at karamihan ng nasawi ay nagmula sa Ormoc City. Naging pahirapan ang relief good operation dahil sa panahon na iyon. Dahil nagkukumahog pa noon ang otoridad na tumulong sa mga biktima ng pagputok ng Mount Pinatubo. 5 buwan bago ang bagyo, ang pinsalang iniwan ng bagyong ito ay umabot ng 1 million pesos. 10,
Ang ating pang-sampu upang huli sa listahan ay Tropical Depression Winnie. Noong November 8, 2004, sinalanta ng Tropical Depression Winnie ang Luzon at Visayas. Bagamat kahit hindi gaano kalakas, di tulad ng bagyo na binanggit nyo kanina, ito naman ay nagdala ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan lalo na sa gitnang Visayas. Ito ay sanhi na pagguho ng lupa at pagkamatay ng 1,619 katao, at ito rin ang dahilan ng pinsala na aabot ng 678 million pesos. Ikaw, idol, alin sa mga sakuna na iyan ang hindi mo alam at nakalimutan mo na? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat. God bless. Bye bye.